dahik. So gusto niyang i-cremate po ang kanyang katawan mga ka-idol at hindi na daw siya iuwi sa Pilipinas yung kanyang katawan kundi yung yung abo ng kanyang katawan. Yun ang hinihiling po niya kay BP Sara mga ka-idol. So kung isipin natin mga ka-idol, talagang nakakalungkot po na balita kung ganyan ang mangyari. So hopefully sana po hindi mangyari mga ka-idol. At makauwi po siya sa Pilipinas na talagang buhay na buhay. Pero sa sitwasyon ngayon mga ka-idol, talagang pumayat man siya ng pumayat. Pero yung fighting spirit ni PRRD mga ka-idol, still live and kicking mga ka-idol. Sabi pa nga ni Inday Sara mga ka-idol ay talagang naging flawless na ang mukha ngayon ni PRRD sa loob po ng detention center sa ICC. So hopefully mga ka-idol, so atin lang antabayanan po ang mga sitwasyon sa kanyang kalagayan doon. Marating din natin ang ating inaasam-asam at ang hinihintay ng taong bayan na talagang makakauwing buhay po si former President Rodrigo Roa Duterte mga ka-idol. Yun lang ating hangarin mga ka-idol. So hintayin natin mga ka-idol hanggang September 23. Yan ang confirmation of charges mga ka-idol. So kung sakaling ma-grant yung nila mga ka-idol, yung nilaban nila yung pag-question sa jurisdiction, ay siguro makakauwi na po si Tatay Digong mga ka-idol. So hopefully maayos po ang lahat mga ka-idol. So pakinggan po natin si Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang ulat po sa sitwasyon po ni PRRD sa loob ng ICC Detention Center mga ka-idol. Okay lang naman siya ngayon. He's not in the mood. Naiirita siya sa kuko niya eh. So, pinupit namin. Pinahiram kami ng guardia ng nail cutter. Pinupit namin yung kanyang kuko. And then spend time yung para hindi siya hait. So, para siya na-file. Oh, yes. Spend time na i-nail file. And then, sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Yun yung kanyang, And then, sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro